Nanlilimahid na rin ba ang mga auto nyo? Aba-aba, linis-linis din pag may time. Hindi lang dapat ikaw ang may glow up, pati sasakyan mo rin. Kung akala nyo ay simpleng garahe lang ito, pwes, nagkakamali kayo. Dahil sa loob nito, mayroon palang isang negosyo na kumikita ng libo-libo. Sa garaheng ito, nililinis nila at pinagaganda ang mga sasakyan. Car wash at auto detailing ang serbisyong ginagawa rito. Sino nga ba ang nasa likod ng negosyong ito? Meet Jeremiah and the boys! Ang mga astig sa paglilinis at pagpapaganda ng mga sasakyan. Okay mga mamshi at mga papshi, ngayong araw may isa na naman challenge sa atin. Ano? Meron tayong isang klase ng trabaho na susubukan. Ito ay maging isang car wash girl. Kakayanin ko kaya? Tingnan natin kung kakayanin natin na maging car wash girl ngayong araw na ito. So, let's do this! Hello po. Si Jeremiah. Opo, si Ito Jeremiah. yung business niya. Ito, car wash. Mawa ito, madumi yung sasakyan. Paano ba yung Jeremiah ito? May mga, ratilis ba ito? Yes po. May panirado sa ilalim ng puno ito, di ba? So, sakto po ma'am. So, pagdating ng mga sasakyan ng kliyente namin, unang-una dyan, kailangan po natin i-inspect yung sasakyan. Check muna natin kung ano yung mga damages o kaya ano yung mga dumi na nandyan. Okay. Para alam po natin kung paano natin siya lilinisin. Kasi magkakaiba po yan eh. Ito, dumito. Opo. Oh. Ipot po. Ipot! Ipot! Tawa ka natin na ipot! Ano matutulong ko? Ay, ang bibigay ko po sa inyo, kayo po ang bahala dito sa host natin, ma'am. Tapos po, tutok lang po muna tayo sa labas. Sorry. Ay, Ayun. ang lakas ng pressure pala. Ang sarap pala magganito ng o yan na natatanggal. So, babasain mong ganyan. Opo, babaglawan muna natin ayan, buo. Yes po. Saktong-sakto, mainit po yung panahon ngayon, ma'am. Kaya nga. Medyo nakakatulong po siya. Baka kayo mapalik. Ingat. Okay. Ang lakas ng pressure ng tubig. Wala raw talagang background pagdating sa mga sasakyan si Jeremiah. Taong 2020, nakatapos siya sa kursong Medical Technology. Dahil kasagsagan noon ng pandemya, nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Kaya naisip niyang pasukin ang negosyong disinfection na in-demand daw noon. Kami nagsimula na nagdi-disinfect kami ng mga sasakyan, ng mga kondo, ng mga bahay. Tapos, nung nakita namin na medyo nawawala na yung takot ng tao sa COVID, sabi namin na kailangan natin mag-transition o i-upgrade natin yung business namin. Kaya napasok kami sa car detailing. So, nag-focus na kami sa mga sasakyan. Naging mahirap daw sa simula ang kanilang negosyo dahil wala silang pwesto. Sa halip, sila pa mismo ang pumupunta sa kanilang mga customer. Home service kami for 2 years. Kaming 4 na magpa-partners kami mismo ang gumagawa. After a year, tsaka pa lang kami kumuha ng bagong tauhan. After 2 years, tsaka lang namin napatayo itong garahe namin. Sa Jeremiah, swerteng pwedeng mag-work from home dahil nasa garahe lang mismo ng bahay nila ang kanyang car wash. Dati, itong garahe namin, dati siyang bodega, dati siyang may second floor na inaanay na yung buong bahay. Ginawa namin, pinatanggal namin yung buong structure. Umalis ka dyan, Jaime. Baka ikaw ang ma-shampoo dyan. Jaime, umalis ka! Okay, delikado ka. Lahat, ito. Paikot po tayo, Buma. Paikot uli. Yay! Yay! Hindi tayo dito. Mabigat pala to, no? Opo, mabigat po siya, ma'am. Sabi ni Jeremiah, ubus yung sambote, Shampoo na ng mga boys po natin. Okay, shampoo na. O, sige, boys! Tutok nyo lang po yung baril dito, ma'am, tapos papabulain po natin. Ganon. Yes po. Oops! Oops! Po kayo. Ganon ba? Lapit na po, lapit. Yan. Oop! Ay, amin na po. Yun. Tama na! Yeah.
Napasa tuloy ako. Bigay natin. Ayan. So kasama talaga sa paglilinis yung gano'n. Nababasa po talaga. Para akong kotse Buti na lang, may towel si Kuya Malambot. O, yan. Let's do this, boys. Dahil marami sila, mabilis matatapos yan. Saglit lang po natin matatapos yun, ma'am. Ang car wash na ito, lagpas pa raw sa kanilang garahe ang narating. Dahil sikat sila sa social media. Ang kanilang TikTok videos, umaabot lang naman ng million of views. So, yung ginagamit ko ngayon dyan is yung pet hair removal tool namin. Katulad ng video na ito na may 2.6 million views. Dito, pinapakita kung paano ang isang sasakyang ubod ng dumi nagiging malinis. Yung video na pinakapatok siguro sa amin, yung mga tutorial namin kung paano maglinis ng sasakyan, kung ano yung mga tips kung paano alagaan yung mga sasakyan, kung ano yung mga kailangan na products ng mga sasakyan. Patok yung mga videos na yun dahil ang dami na may mga sasakyan ngayon, naghahanap sila ng paraan kung paano nila papahabain yung buhay ng sasakyan nila. Malaking tulong daw talaga sa kanila ang social media dahil dito marami silang nakukuhang kliyente. Yung kita namin umaabot na ng mga 150 to 200,000 kada buwan. We are almost done! Pogi na ang sasakyan! Yun! Ayan, malinis na. Tanggal na yung mga ipot ng, ng ibon. Pupunasan na lang yan, Jeremiah, di ba? Yes po. Brand new na ang sasakyan. After po natin tuyuin yung sasakyan, ma'am, pwede na natin i-vacuum yung interior. Kailangan tingnan mabuti yung mga nalaglag na mga pagkain. Ilig-ilig kasi ng mga kakain sa loob ng sasakyan. Yun ang kailangan matanggal para malinis talaga. Oh. Yun. Sir, magpapa-cleaning po kayo. Okay. So, this is malinis na. Wala nang dumi. Wala na! Ang pagkakaroon ng negosyo sa garahe ng kanilang bahay, malaking tulong daw kay Jeremiah. Dahil bukod sa nakakapagnegosyo siya, nababantayan niya rin ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Bale, lola ko yung nag-alaga sa akin nung bata ako. Tapos ngayon, ako naman yung nag-aalaga sa kanya. Yung tatay ko, meron siyang encephalitis at saka nagsi-seizures din siya. So yun, kailangan bantayan talaga tuwing may episode o kaya sumasama ang pakiramdam. Si Jeremiah na lang kasi ang kasama sa bahay ng kanyang tatay na may sakit at 92 years old na lola. Halos 25,000 pesos daw kada buwan ang nagagastos niya sa mga gamot pa lang nila. Bale, andun yung pamilya ko dati sa Amerika. Tapos, nung bata ko, nagkasakit yung tatay ko. Kinailangan niyang umuwi dito sa Pilipinas. Nung panahon na yon, hindi ka rin kami maalagaan ng nanay ko kasi siya lang nag-iisa nagtatrabaho doon sa Amerika. Tapos 3 kami magkakapatid nandun. Kinailangan din iuwi kami dito sa Pilipinas para may mag-aalaga. Simula noon, nagkaroon ng problema sa pamilya. Kaya yun, ako naiwan dito sa Pilipinas, yung ate ko naiwan sa Amerika. Kaya ang nangyari, ako na ang nagpapatuloy na sumusuporta dito sa pamilya. Bukod sa kanyang pamilya, inspirasyon din ni Jeremiah ang mga empleyadong umaasa sa kanilang negosyo. Nakakatulong po sa akin sa financial po. Lalo na po dahil meron po akong 2 anak na sinusuportahan. Anytime na kailanganin po namin ng tulong, nabibigay po nila yun sa amin. Pamilya na raw ang turingan nila rito at dahil nga nasa bahay lang, mas magaan daw ang pakiramdam ng lahat. Kung ibang tao, ma-experience nila yung kung ano yung meron kami dito sa loob. Sobrang kakaiba sa car wash na makikita niyo sa labas. Kasi dito po parang ano lang kami, feel at home. Moment of truth! Oras na para i-reveal ang final product. Boss Jeremiah, pasado nga ba akong maging car wash girl? O siya, minus yung naanuhan ako, ha? Oops! Sige po. Pwede ba ako sa sideline na? Pwede naman po. Ako, sa tingin ko po, mga 9 out of 10 ang 9 bibigay. out of 10. O, di ba? Not bad. Pwede na. Pwede na. Ay, masaya. Kasi alam mo, isa sa mga paborito kong ginagawa yan talaga. Basta anything na may tubig, gusto kong ginagawa yan. Lakas ng tubig, di ba? Ang lakas ng pressure ng tubig, tapos may shampoo. Tapos yung gusto mo nakikita yung resulta ng ginawa mo. So, madumi, nakita mong malinis, kaya ano yan sa akin. Walang problema yan. Maglilinis ako ng sasakyan, lalo na pag maraming tubig. Okay sa akin yan. Isa sa pinaka-natutunan ko dahil sa negosyo ay tiyaga lang yung kailangan mo. Lalo na kunyari, pag nagdi-detail ka, kung sobrang dumi ng sasakyan,
na-overwhelm ka, ang daming kailangan gawin, unti-unti lang kailangan, paisa-isa lang yung paglilinis muna, matatapos at matatapos mo din naman yan. Kapareho din naman sa buhay, unti-unti lang naman yung kailangan mong gawin. Tsaga-tsagaan lang, matatapos at matatapos din yan.